sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Ngayon, April 29, Monday. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. Maaari lang pong i-download ang aming app, DWIZ 882. Pang iOS, pang Android. Live din tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, heart, text line 0999-376-6768. Ulitin natin dyan, ha? Yup. 0999-376-6768. Okay. Mapapanood din at mapapakinggan ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Channel 24 sa Signal, sa TV Plus Channel 27, sa GMA For The Box Channel 25. Good morning. Good morning. Good morning. O, doon sa mga walang pasok. Happy birthday muna. Sino bang binabati natin? Arnold Belen ba? Ano yung nakita ko kanina? Pero teka, mayroon bang may birthday? Wala. Hindi, babatiin ko sana. Well, congratulations. Actually, pinag-usapan natin to a few weeks ago. Si Sam Katantan, ang ating Filipino fencer. After ends 32 taon na drought sa Philippine fencing, nanalo siya. Ikaw atleta ka, injury, pipilay-pilay, may ganun ang isang atletang committed, meron dudukutin talaga pagka kahit na injured nangyari na sa bang event niya? Fencing bro. Fencing, kalaban niya Kazakhstan. Kaya ngayon pasok siya sa Olympics, sa Paris Umiiyak Olympics. pa Umiiyak siya. Siya yung pinag-usapan natin na sila dalawa. Si Maxine Esteban ay lalaban para sa Ivory Coast. Pero siya para sa Philippines. Ayun. But she had an injury talaga at pipilay-pilay siya. Napanood ko nung over the
the weekend at na nakabrace Talagang, siya. siya, So, yung talagang pinaghirapan niya. mindset talaga, bro, di ba? Pag atleta ka, bro, yung gano'n, down, so parang ano yan, ang analogy niyan sa basketball, down kayo ng mga ilang points sa Pero last, bihira mangyari yun. Oo. Kasi yung kalaban mo, hindi Yung mga kapantayan heroism, ka. Oo. Yung heroism in na mga sports, ganun bihira mangyari. sports. Yan sa kanya, bihira yan. Bihira yan. Well, Bihira yung may injury at mananalo pa din. oo. Bihirang-bihira mangyari, kaya lalo nakakabilib. Talagang heroic yung kanyang Hindi lahat ng atleta, ganyan. ganyan. May puso talaga itong batang to. Congratulations, Manta. Sam. Oo. Kaya nga, naging ano sila Magkakatapat ba sila niya? Well, hindi, magkaiba ang kanilang events eh. Hindi ako bihasa sa fencing pero merong epi tsaka foil. Yung iba yung kanilang mga espada eh. So, iba yata yung kanilang event. But at least dalawa. Ang Dalis nasa dalawa. fencing. Tapos meron pa tayong ilang player pa maglalaro yata ngayong araw. So hopefully, madagdagan. So si joins si Yulo, si Ayun, Obiena. nakalagay na yung kung sino yung may birthday. Si Arnold Belen ng DWI. Si Arnold yan. Yung Arnold. Oh, Si, ano yan? Si masyadong ano yan, naka-workout yan. Naka-workout pa yan, pare. Trabaho. Pero happy birthday rin kay Ram Antonio. Si Ram. Makiramay tayo sa pamilya ni Congressman. Yes, PD Bersaga. One of the legal luminaries in the Congress. Abogado to eh. Abogado yan. Professor pati. Professor. Professor. Ng Cavite. Dasmariñas sa Cavite. Saka si ano nga pala, happy birthday rin kay Dr. Taduran. Richard Taduran. Anak ito ni Jojo eh. Jojo Taduran. Kung natatanda ninyo, kaibigan natin si Jojo Taduran. Ano to? Expert sa anthropology. Okay. Maganda. Ngayon, wala pong pasok ngayon at bukas lahat ng public schools. School, face-to-face. Yan ang utos ng DepEd. Yung face-to-face. Ang dahilan po, sobrang init daw. Wow. Ang Metro Manila, paraging record-breaking ang temperature. Temperature yan, 38 degrees. Basta tayo, Hindi- everything ngayon up to middle of May at least, meron tayong Record. heat index. Ang heat index, kaiba yun sa temperature. Temperatura. Yung heat index kasi, yung feeling ng katawan mo. Hindi lang yung temperatura yun. Kasi, ang actual heat ay hindi lang po sa temperature ng atmosphere. Oo. Kasama dyan yung humidity. Yes. Yung factor na yon. Kasama dyan yung additional na heat na binibigay po ng halimbawa nasa simento ka. Walang ano yan. Walang ano ng hangin Kung yun. nasa ilalim ka ng puno, Yan, iba ang yun. temperature at 38, ang heat index mo mababa kasi Kaya nandun ka medyo sa may mas puno. magaan ang dating mo. Ayan. Ano po ang sinasabi nila sa heat index? Kaya sinusukat siya. Marami kasing hindi naniniwala dyan eh. Gusto ko lang ipaliwanag. Ganito po ang Para science. hindi tayo nagkakagulo, Ganito po ang science dyan. Hindi tayo nagkakag... Ang katawan ng tao, yung temperature sa labas, hindi lamang yun na nararamdaman mo. Kasi yung humidity nandun. Tapos Ipaliwanag mo humidity, pare. yung humidity, yung po yung tubig na nasa hangin. Loob ng Okay? hangin. Kapag mainit, yung tubig na yun nakakadagdag sa init, sa feeling ng init. Kasi- Na nararamdaman ng katawan mo. Dating no, diba eh? So may kaya nga index, iba-ibang factor sinusukat. Sa iba't ibang areas. Yan. Yung semento, mas mainit yan. 2 to 3 degrees additional. Plus yun. Pagpaligid ka ng semento. Ganyan po ang explanation ng mga scientists. Bakit importante yung heat index versus the temperature? Kasi po, ang katawan ng tao, merong nararamdaman siya na heat index na hindi nakakayanin ng katawan yung sinasabing cooling system. Okay? Ang katawan ng tao may cooling system yan. Parang kotse. Parang kotse. May cooling system. Yung temperature, okay. Okay, 38 degrees, parang ka namilagnat nun. Temperature doon. Pero ang kinakaya po ng katawan, mas mahigit dyan. Okay? Ngayon,
kung yung heat index mo napakataas na nasa 50 na, Pwede ka nang tumumba yung nun. cooling system mo, baka hindi nakakayanin yun. Yun po ang sinasabi ng mga doktor. Sasabog ka na nun. Kaya importante yung heat index, yung cooling system ng katawan, hindi na makaka-adjust. Maliwanag ba? Kasi marami nagsasabi, ano ba yung cooling? Wala yan. Ano ba heat index na yan? Huwag na. Okay, kaya yan po ang binabantayan ng DepEd. April 29 and 30. Ngayon, sinabi rin ng DepEd dahil din sa transport strike. Mabuti na rin na... Pero sa private school lang to, parang Jonathan. Yung, sa public school lang. Public schools. Yung pong CHED, college, senior high, bahala na ho yung Yung university. yung At their kanilang discretion. No? private schools, ganyan din. Yung kanilang mga management. Okay. Ito pa po, ang sabi nila, yung mga teacher at yung mga empleyado ng mga public schools, hindi naman kailangan mag-report today and tomorrow. Kasi may mga personnel dyan, halimbawa yung Obligado yun. hindi na raw kailangan. Halimbawa, maintenance. Hindi naman kailangan daw pumasok. Pero yung hindi pa natin alam kung talagang bumalik na yung kapasidad ng mga public schools for tawag nito. Sa internet. Asynchronous. Asynchronous. Ang lalim na salita. Ang tawag, ang asynchronous kasi, yung mga eskwela, nagbibigay ng yung homework. Okay. Tapos at the same time, i-ano mo yun, isasubmit mo yun, tapos nag-uusap din kayo. Yun. Sa internet. Sa internet. So, Kung meron kayo signal. Dapat naman. Hindi, wala kayong Kung mapag-usapan. Wala kayong kausap signal. mo sarili mo. Mahirap yun. Yeah. So, meron kayong homework, meron kayong homework. Kaya ngayon, nagyayabang na naman ng Globe. Pero teka muna, Laki daw na kinita nila. Pero babanggitin ko lang bago niyan, bro. Kasi I have personal knowledge with this. Tuloy pa rin ang mga division schools at regional schools, tuloy pa rin yung kanilang mga regional athletic meets or division school meets. Ayun daw, kung nakaschedule na yan. Kung nakaschedule. Kasi last week, for example, meron akong na-attendan isa. So, hindi nila tinigil yan. Pero take precautions daw. Take precautions sa mga indoor meets madalas at maraming tubig at maraming may medical on standby, medical Saka yung activity teams. between 10 to 4. Oo, may ginagawa nila yun. Hindi yun na kailangan. Mabilis ang tigil nila. Trabahuin yun. Oo, tama. Yeah. Kaya yung sinasabi mong Globe, bakit, sir? Pinagmamalaki nila. Nagyabang na naman Ang laki daw. Hindi lang yun. Yan na nga sinasabi ko dito Laki ng profit kay Yoli How is your Relax ka signal? lang, Loli. Hindi. Nag-report sa yung si Jasa at saka yung kanilang Hindi na si Yoli nagre-report, ha? Jasa mismo. Just Mismo. At saka yung kanilang CEO, si Ernest. Ernest Koo. Laki Abay, daw, kailangan... laki daw ng kinita. Ari, the caller. Tawagan mo itong mga ito. Huwag masyadong ganyan. Masyado. Uy. Tahimik na lang. Huwag masyadong ipagmalaki. Mamaya, isama kayo doon sa Maisog Rally, ha? Ni Harry. Kasi si Harry ang ngayon na tumitira doon. Baka magalit. Ito yung rally. Baka tawagan kayo ni Harry Harry the caller. Kaya. kayo. But alam nyo nang hindi maganda ang tingin sa inyo ng publiko. Teka muna, Masama ang serbisyo. ibabalansi ko lang yan. Meron silang article dyan, Corporate Social Responsibility, natigil na as a high percentage ng porn sites dito sa Pilipinas, ang mga telcos. Ang Globe una at, ninyong Teka, asikasuhin nyo po muna. Kayo naman, hindi Asikasuhin nyo yung lakas na signal. mananalo Yung ng core unbillion. business Mananalo ng Sabi ng World Bank, pinakamahina signal tayo. Pinakamahal tayo. Pinakamaiksi ang nararating. Pero napangalagaan nila kinabukasan ng ating mga kabataan. Pagtigil ng mga porn sites na yan. Ayan. Dapat ni hindi Binabalansi ko lang. Hindi. Ito yung akin dyan. Dapat ni hindi nagsimula yan. in the first place. Kung kayo po ay vigilant, hindi dapat nangyari yan. Ngayon, may nangyaring ganyan, pagmamalaki nyo na natigil nyo na. In the first place, paano nagsimula yan? Awa man si Yoli, hindi niya
Ang ganda ng pinagkita bakit? niya. Oh. Hindi kasi pinagyayabang pa yung napakalaki daw ng kinita. Oo nga eh. Well, ibang audience niyan. Siyempre naman yung shareholders kayo naman. Di Di tayo. Hindi na nila kailang pagyabangan yung shareholders nila. They will find out Sapagkat by the yung shareholder na yon ay kumikita na ng katakot-takot sa Singapore. Singtel yan eh. Ano bang lumalabas din yung mga Tapos nakita po, ninyo dyan. ito pa, nagyabang din. DSWD. Nakapag-distribute na raw po sila ng 88 million pesos worth of food assistance and other non-food relief Maganda yan. to victims of El Nino. 88 million pesos ba? Pare, napakalaking bagay. Kala ko nga billion eh. 88 million! Distributed. Nako. At press release po yan ng DSWD at napakadami daw lugar. 3,428 barangays. 88 million lang. Ano kaya ang pinamigay doon, Candy? Sobra ka naman. Ano? Sa latest Sampalok. Sa latest survey, mataas ang ano niyan, sa Okta survey, mataas ang DSWD diyan. Nag-press release pa nga si Gatchalian eh. Palagi ko tatakbo senador yan. Nag-press release pa na sila raw trusted. Iniwanan, nilaglag yung mga ibang cabinet members. Oo. Sarili lang niyang pinuri niya. Sa Huwag niyo kanyang po press release. pupurihin sarili niyo. Bayaan niyo yung iba, yung third Wait party. for others to say that you're Bakit kayo good. kay Jasa? Oo. Kay Jasa. Kaya, kita nyo. Kita nyo. Pinagyabang pa yung kita. Di lalong nagalit yung mga customers. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Meron pa daw pong mahigit na 2.6 billion pesos Available. na ang DSWD. O ano pang ginagawa nyo? Pamigay nyo. Hirap na yung mga tao, sinasabi ko sa inyo. Sabi po ng National Disaster Risk Reduction and Management, mahigit 100 na po na LGUs ang nag-declare na state of calamity. Inaano nyo pa yung 2.6 billion na andyan. Pinagyayabang nyo pa na meron kayo, ang na-distribute nyo, 88 million. Meron pala kayong bilyunan. 15 billion nga sinasabi ni BBM na nilaan niya para dito sa El Nino dahil sigurado pong maraming tatamaan to. Sigurado yan. Mahigit 100 state of calamity. Tingin nyo, yung mga LGUs na yun will have enough resources to cope with this drought. Pinakamalakas siguro to na drought na ever. Yung nga sa Manila, yung 38 degrees na temperature. 38 lang yun. Record yun. Not since 1915. Really? Oh, yeah. Ano pala, nare-record na natin yung temperature. Yun ang sinasabi nila, 1915. So, well, sabi po ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel, isa pa to eh. Isa pa. Yun daw mga ating mga foreign allies. Kailangan tulungan na tayo ngayon. Pwede mo ba ipilit yung tulong, pare? Sige nga, tanong ko na. Ikaw, Joel, tulungan mo ako. Oo nga eh. Para bang Obligasyon mo tulungan ako, ha? Pressure mo pa ako. Napaka-self-entitled naman ang tawag dyan. Hindi, kasi ginagamit nyo ang aming mga sites. Yan! Ka-sites. Ayan. Oo. Hindi lang daw po military dapat Dapat. ang cooperation. Pero hindi mo pwede sabihin sa kanila yon. Hindi ba pwede magkusa yung mga yan? Hindi, ano? Wala ba kayong CSR dyan? Mga Walang military? May history ba ang ating mga allies nagkukusa? Wala, meron. Meron naman Meron sa naman. Yolanda eh. Meron naman. Nakita natin. Yolanda, malakas. Malakas ang kusa doon. Hindi, pero please understand, ang ating mga lawmakers, meron din silang karapatan, really, to state the obvious sa mga ating mga Allies. mga allies. State the obvious, ha? Oo. Kasi po, trabaho nila yan, pare. ang United Nations mismo, nanawagan na ng international support para sa Pilipinas. UN po yan, ha? UN yan. So, ganyan kagrabe yung nakikita nila nangyayari sa atin dito sa El Nino. Okay? Kaya yung UN nanawagan ng international support.
Ito daw ang pinakamatinding El Nino. Sinabi ng UN yan. UN po yan. Kaya naman siguro si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nagsalita. Kailangan daw po Magkusa kayo. magkusa kayo. Beyond military. Yes, beyond military. Yun ang kanyang pwede? lingwahe, bro. Food assistance, what? Yan, Water? Water. Kaya kailangan daw po ngayon nila ipakita na hindi lang pang sarili yung ating mga military alliances. Kailangan meron daw concern sa Pilipinos. Really? Pwede ba asahan yan? Pwede ba natin asahan? We call upon a good... Ibig niyo sabihin yung alliance natin military, para sa atin yun? in the first place. Kaya yung mga US, Japan, para sa atin ba yung alliance na yan? Ang analysis po ng mga political scientists, it's more for them. It's more for them than for us. Asia. Yung pivot to Asia ni Obama yan. Obama pa yan. Yung nga sinasabi nila, si Obama pa rin nagdadala eh. Ganun ba? Oo. So hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Si Biden, parang ano lang niya yan. Spokesperson. Stooge. Stooge. Sakit naman. Pero look, again, in fairness kay Senate Minority Akala ko in fairness to Obama. Hindi, to Jasa. kay Senator Pimentel, kay Senate Minority Leader. Kaya niya sinabi daw yan to dispel any notion na purely military engagement yung ating yung relationship. But that's the arrangement. It's purely military. Hindi, yun na nga. To dispel that notion na purely military. Lagyan nila ng support kayo. beyond military. Ayun. Yun na yung sinasabi niya. Magkusa na kayo. Hindi kaya ang audience niya rito, hindi basically yung mga US o Japan, kung hindi yung mga kasalukuyang nakaupo. Na, yan ang humingi kayo. Ganyan. Para tayong pulube. Oo, nakaganyan ka. Hindi, sabi ng UN ang UN nga nagkusa na Kailangan pa ba natin sabihan? Sinabi na ng UN, tulungan yung Pilipinas, napaka-sobrang grabe ng... Para tayong Underestimated po yung crops na for almost 5 billion pesos na Nasira. Sa akin, baka hinuhulaan lang ng Department of Agriculture yan. Kasulok-sulukan ba ng Pilipinas, tinignan na nila? Para masabi nila na ganyan ang damage. Sa ganyang kainit, makikita mo, estimate po ito. Estimate. Opo. estimate. Kaya nga, It can go higher. Alam mo naman ang estimates ngayon, pag ganon, patas pa. So, sabi rin po ni Senator Gatchalian, Yun. yan daw Department of Energy, kailangan pilitin yung mga power plants to operate immediately. Naku. Marami po kasi nagsara dyan Ang huling po natin, nasa 47 power plants na raw. Iba-ibang dahilan, nagsisisara. 47? Ganon katindi yan. Ay, hindi po natin masabing sinasadya nila yan. Hindi pwede. Alam nyo, kapag ganyan kainit ang panahon, maski bakal, nagkakaroon ng reaction yan. So, yung mga planta na yan, hindi nyo pwedeng sabihin na sinasadya nitong mga Operators. power plants. Yeah. Oh. Hindi. At saka hindi rin pwedeng bilisan ang pag-ano niyan. Sabi ni Gatchalian, pilitin nyo. Paano? Basta pilitin nyo. Pwede ba mangyari kaya? Ewan ko. Ewan ko, minsan kasi itong mga senador, nagsasalita na lamang basta. Hindi naman Nagtataka ako sa kanila kung ano yung mga ganitong klaseng statements. Alam mo nang hindi pwedeng ganun Yung mga military daw, yung mga allies. Magkusa kayo. Hindi nga Kailangan daw Obligado kayo magdala ng ibang Ito naman, pilitin na. Ito pilitin daw magbukas. Hindi, tsaka sinasabi rin ni Senator Gatchalian, the DOE should check their contingency plans.
Para sa mga worst case scenario sa power sector. Cloud seeding, yan, sinabi. Nagsalita na po ang DOE. I-activate daw po yung mga ibang power plants na medyo mahal. Hindi lang medyo mahal pala yun. Super mahal. Kasi ang taas ng oil price. Yung mga power plants mo yan, yung mga diesel. At ang may-ari niyan, doon nanggaling yung DOE secretary sa grupo na yon. Yun po ang latest sa kanila. Huwag kayong mag-alala, i-activate na raw yung mga for reserve. Yung mga diesel plants ng Aboitiz. Okay. At yan, nakakabit na talaga yan sa NGCP grid, sa grid. Paano kaya yan? Ako? Kaya hindi Kaya tayo pupulutin ito. Kaya hindi na-allocate yung ibang mga power plants dahil nakaabang pa yung mga diesel Oo nga. Hindi ka pwede maglagay dito dahil ang kukoneksyonan mo, ang layo. Pero ang San Miguel, meron silang 2,000 megawatts na magsisimula ngayon. Natural gas. Natural gas, pare So, kasi po, ang ating Department of Energy, talagang nanindigan na hindi na raw pwede ang coal-fired power plant. So, itong San Miguel, yung natural gas, matagal na pong sinasabi ni Jonathan yan. Ang dali-dali raw gawin, galing sa Texas pa. Ay, hindi pinapansin. Bakit? Kasi kailangan tumakbo yung mga diesel plants na naka-reserve. Pag nag-switch tayo sa natural gas, makikita natin, wow! Pwede pala to, clean pa. Di lahat na lang doon. Patay na. Di retired na yung Pwede ba yun? Ha? Ano yung pwede? Kaya mo muna mag-problema yung mga yan. Mapipilitan din yung mga yan gumamit ng diesel. Yun ang hindi maganda ron. Ngayon, alam nyo na balitaan nyo yung Department of Energy, yung napatay na 2 high school o grade schoolers na babae, binabaril. Grabe. Yung isa, nasa bahay, binaril. Yung isa, na babae, naglalakad, binaril. Grabe. Anong meron niyang, anong klaseng kwan niya? Bakit, at mga 13-year-old, 14-year-old, grade 7, ano lang to, papasok na eskwela. ano yun? May atraso? Paano nagka-atraso? Ginagantihan yung magulang? Anong motive? Hindi ko alam. Kaya nangangamba lahat ng magulang ngayon. Ano yung fun killing? Anong tawag? Baka lumalabas ganun na yung mga napapanood. Thrill Hindi natin killing. alam. Hindi natin alam. Anong... Sana mabigyan tayo ng... at ang result PNP po, ilang araw na nangyari yan. Mukhang wala pa tayo naririnig. na resulta. Ano Kaya pa? nami-miss ko si Accord. Ganito Nakakamiss yung mamang yun Action agad. Sabi po ang DepEd, hindi rin nila alam. Ano ba abilidad nila na to mag-imbestiga. Okay. Yeah, isang problema yan. Ngayon, ito, yung mga postal at traffic, hindi kayo pwede mag-break sa init. Kanya lang yung mga postal, flexible time sila. Flexi time. Basta makadeliver. Makadeliver lang. Ang traffic, walang flexi time. Mga traffic enforcement. Kasi ngayon, flexi sila. Nandun lang sila sa mga kanto-kanto. Hindi naman sila nagta-traffic. Hindi, wag nyo na ho alalahanin yung mga traffic. enforcers. Enjoy yan Enjoy yan. Nag-flex time yung mga yan. Kompleto. Kwentuhan lang sila sa kanto Okay. Para matuloy sa inyo ng kwento, 8:31 ng umaga. Dito sa Carambola sa DWIC 882 at Aliw Channel 23. Carambola sa DWIC. Carambola, carambola, tuwing umaga. Carambola, Pati na lang. carambola. Carambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ngayon, Good morning. April 29. Good morning. Ito si Arnold.
Arnold, happy birthday. Asan ang pansit? Okay, yung pong mga nag-aaway tukol dyan sa Marcos versus Duterte. Alamin ninyo, merong opening ngayon ng Congress. Yan. Opening. Sige. Katatapos lang ng recess. Recess So, katatapos. bumalik na ba yung mga pumunta sa Amerika para Marami nang yung bumalik. binati natin na happy trip? Marami Mga nang bumalik. congressman at mga senador. Marami nang Gastos natin ho yun, no? Okay, kayong mag-alala, gastos naman natin yun eh. At saka, Taong bayan. pabalik na sila, yun naman sa Miro, Ayan palabas. Yun sa papuntang yung mga yun sa Korea. Korea. Baka samahan din kayo ng iba kasi Nangangako sila, ang Senado po nangangako, 20 priority bills daw ay ni papasa na nila. President BBM. Ipapasa ngayon, Mayo. Wow! 20? Mabigat. So, wala mo ng hearing si Brother Rapi? Wala. Di mo na. Wag muna. Walang pagagalitan muna ngayon? Wala. Walang insultuhin mo. Insultohin na. Trabaho muna. Trabaho muna. Alam mo sinasuggest ko? Kaya ba yun? 20 bills? Alam mo sinasuggest Wala silang track record na ganyan. Alam mo sinasuggest ko? Puro yabang lang ni Subiri yan. Pare Conrad, paring Joel. Sana lang. Ito muna, bago tayo mag-ano doon sa mga iba. Priority, of course, priority. Yung mga yan, Sana meron lang working group. Working group lang naman ito. Hindi naman sana kailangan nag-session. Working group na nabuuin ng Congress para mag-codify ng mga iba't ibang mga batas on specific areas. Halimbawa, pag sinabi mong labor and employment, anong ba talaga ngayon? Kasi ang daming mga from PD4 Ayun. pare, hanggang ngayon, ang dami nang dumating na iba-iba. Ibig sabihin Yung po iba ng codify, Okay. ibig sabihin ng codify, isasama yan sa isang batas. Tapos i-harmonize nyo na. At re-reviewin nyo lahat. Ito, conflict dito mga ganon eh. Yan. Ito duplication lang ito eh. Ganyan. So, kung codify, kamukha ng tax code, Yan. Yan. Tax Tax code. code. corporation code. Yan. So, lahat po ng batas tungkol sa Ang makakagawa niyan ay isang... Working group. Isang working talaga group sila. codify. Di ba matrabaho yun? Hindi, yung Law Center, trabaho. Sa bagay. Pwede Tapos naman. isasubmit lang sa Kongreso. Isasabi sa... Total, 20 daw na batas eh. Hindi kaya makakasagasa naman sila sa mga authors ng ibang batas na Maski na ba masagasaan Eh, no. mo, maayos eh. okay. Di ba aayusin eh. Sabi nga nila, laws are meant to be amended. Yes. Kasi wala po forever dyan. Oo. Ang batas, dapat yan, nag-a-adjust sa times. Walang forever. Kaya, Pati nga konstitusyon nag-a-adjust sa times eh. Okay. Yan pa. Kaya halimbawa nito, yung Public Utility Vehicle Yan. Modernization Yan. Program. Yan. Ang tawag po dyan, Modernization Program ng Public Utility Vehicle. Pero sa ngayon, nakasentro yan Sa jeep. Sa jeep lang. Sa jeep. Paano naging Public Utility Modernization Program yan? Kung jeep lang ang inaasinta. Yan po ngayon yung mga Philippine business at saka mga labor. Nagsama-sama na yan. Nag-usap-usap sila, nagkaroon sila ng gathering, ang tawag Leaders Forum. At ang kanilang desisyon, hiningi po nila na review yung PUVMP. I-review daw yan. Okay. Kasi sa jeep lang eh. Phase out ng jeepney. Ang pinag-usapan. Kumbaga, ganito ang lumalabas. Ang gusto, i-phase out ang jeepney Ipapasok. at nilagyan ng magandang pangalan. Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang kanilang assessment, ang ating buong public transport system kailangan ng modernization. Hindi lang yung jeep. Hindi jeepney phase out lang yan. So, ano po ang kanila mga nakita rito? Una-una, sinabi nila, ang isang ganyang klaseng programa, kailangan yan meron transition. Meron ba to? Meron daw, 7 years na daw eh. Maayos na transition. Ano 7 years? 7 years na Hindi transition yun. Ang ginawa nyo kasi, pa-extend ng deadline. Paano naging transition yan? Ang transition,
merong mga ginagawa para maka-adjust to mga taong to. Hindi po yung extension ng deadline. Yung principles ba ng just transition, nagawa dyan. Yan. One, na-consult ba Yung mga itong sector na to? apektado na yan. Hindi lang po jeepney, bus, Oo. tricycle, Tricycle. Yung padjak. Yung mga yung marami yan. tsaka yung bus na yun, may provincial bus. Oo. may Metro Manila Yan bus. po ating transport system ngayon. So yung principle po ng transition, kailangan daw, naobserbahan yan. Minadali kasi ito. Oo. Hindi naman sa sinasabi natin kasi pinapaboran yung importer Nung mga modern jeepney, so-called. Isa pa An pong- important part of the transition, tatanggalin mo yung mga jeep. Ito ang principle niyan. Tatanggalin mo yung mga jeep. Sapat ba yung darating na mga, yun na nga, yung imported Hindi, yun na nga jeepneys, sinasabi natin kasi para hindi naman masakyan ng tao. dito nyo i-apply yung whole of society formula. Kasi iba't ibang klaseng public utility ang vehicles Involved. natin. Involved. Ito daw po. Halimbawa, part ng transition yan. Yung mga lumang bus. Okay. Yung mga isang tornilyo na lang ang hindi pumipirma. Oo. Yung mga lumang tricycle Yeah. na hindi na pwede. Sobrang. Yung mga lumang jeep, lumang taxi. Oh, yan. Okay? Ano- Kailangan i-surrender na nila yan. Yan ang dapat mangyari. Di ba? Mawala na yan sa balat ng lupa. Eh, Ngayon, meron ba tayong programa raw para for yan? compensation ng mga taon to? Bigyan nyo sila ng dahilan para i-surrender na nila yung mga luma na yan. Kasi rolling coffin na yan. Compensation at the same time disposition nung mga vehicles na yan. Bagkus, ang ibinigay daw, mawawala na nga yung luma nila, papalitan nila ng bago, napakamahal. Dagdag ba? Dagdag gastos pati. Between 2 and 3 million pesos ang gagastusin. Kahit sino naman siguro, hindi... Pag yan nagkaroon ka ng transition na ganon, marami kang magagawa eh. Number one, yung mga prangkisa ng mga yan, hindi mo na problemahin yon. Kasi sabi, in 5 years, wala na kayo. Kailangan ayusin na natin to. Okay. Yung prangkisa ninyo, mawawala na yan. Yun ang panakot nila eh. So ngayon, dapat mapilitan itong mga may-ari ng public utility. Nakagatin na lamang yung programa ng gobyerno kasi mawawala ang inyong franchise eh. So sabi nito mga leader, anong klaseng programa yan? Ano? Tapos binigyan ng kunwari ng programa for financing. Kinumpute nito mga to eh. Hindi mo mapapalusutan to mga to kasi nasa negosyo Yan ang nila. negosyo nila eh. Finance. Hindi raw kakayanin. It's not feasible. Di namin kaya. Maski merong amortization program na ganyan. Okay? At saka, it's going to be feasible only, sinabi nila, kung tataasan mo rin yung pamasahe. Ayan ang problema. Yan. Paano yun? So, babalansehin mo yun. Ito pa. Bakit kailangan imported? Big question yan. Hindi naman dahil sa yan ang policy ng NEDA. Inflation buster yun sa NEDA. Although bola lang yun, pero at least ang palusot nila dahil sa inflation. Kaya kailangan mag-import. Ito, anong palusot? Kailangan mag-import ng 2 million, 3 million. No, because the Filipino manufacturers will need time to manufacture enough capacity. Hindi. For, Sabi ng Francisco Motors, supply. kaya nila nga mag-workout yan. Nakaisaya ng Francisco Motors. 780,000, 800,000. Compliant yun. Bakit daw hindi encourage yung mga local, yung mga motor jeepney makers to create, bigyan nyo sila ng bagong design. O yan ang nyo. Yung gusto nyo. Kaya raw po nilang gumawa ng e-vehicle. Kaya talagang kaya. Sinabi na eh. Okay. Bakit kailangan imported? Ngayon, kapag ganyan ang ginawa nyo, marami magkakaroon ng hanap buhay. Hindi lamang yung mga smugglers Multiplier ang effect kikita. At Bureau of Customs, hindi lang yun. Magkakaroon daw ng ganon, mabubuhay yung local industry, kasi marami daw kailangan palitan ng
public utility vehicles, totoo naman po yun, totoong kailangan i-modernize. Wala naman lumalaban dun eh. Wala namang Yung modernization, nag-o-object wala. modernization. Wala naman eh. Pero kailangan daw maayos ng gusto yan. Ayusin natin. Ito pa, yun daw pinipilit mag-consolidate Yan. into cooperatives. Ayun. Panahon pa ni Marcos gusto niya nang gawin yan. Bakit hindi po nangyayari yan? Okay? Kasi ang kooperatiba, ang spirit ng kooperatiba, kung po yan, kung maayos ang samahan nyo magkakasama. Hindi yung estranghero kami, pagpipilitin nyo, mag-cooperative kayo. Hindi ganyan nagsisimula ang cooperative. Nakita na nila yan. Common goals, common... Sa cooperative po, magsisimula, talagang magkakakilala na yan. Mag-cooperatiba tayo at magkaroon tayo ng ganyan. Hindi pwede yung estranghero. Pipilitin mo, mga strangers. Hindi magkakakilala. And therefore, meron pa suspicion yan. Pipilitin mo ng ganyang cooperative. It never worked. Yan ang sabi nila. Kasi ginawa na ni Marcos yan sa agriculture. Meron po mga kooperatiba naging successful. At ang nakita nila dyan, kasi dati na magkakasama yan. Anong magic? Meron na sila talaga. Parang common ano na yun eh. Meron. May commonality. Pero yung kung saan galing, pinilit mo mag-kooperatiba, nako, yan nga yan. Yung sa kuryente, di ba? Yung mga... Hindi, alimbawa na lang ngayon tungkol dun sa isang ruta. Itong question nila eh. Ang kooperatiba ba kailangan sa isang ruta kayo? O pwede ako mag-cooperative, ang kausap ko? Iba-ibang ruta. Iba-ibang ruta. Pero nag-cooperative kami. O paano yun? Kasi yung idea po ng cooperative, kaya na pumasok yun dito para sa financing. Okay. Basically, kumbaga, this was dictated by the banks. Ang problema natin, bakit ganong klaseng financing ay ibibigay mo rito sa modernization na ito. Kailangan ba ganon yung traditional business financing na yung bangko titingnan yung viability and everything, yung ganon? O kailangan merong special financing to dahil modernization program to at marami kang babaguhin. In effect, may social engineering pa nga yun. Kompleto. Kumbaga po, hinalukay mo talaga yung kalamay. Binago mo ng husto yan eh. So, yan ang argument nitong Leaders Forum. So, baka special kind of financing. Kailangan daw i-review. Kung maayos lang daw to maipatutupad, napakaganda mangyayari sa libo-libong workers dyan sa motor... public transport, land transport. Land transport. Kasi yan, kung gagawa ng, halimbawa, minibus ba, ang gusto nyong... para mas marami daw maisasakay. Oo nga, electric minibus. Panahon pa ng hapon, gumagawa na tayo ng minibus. Nag-export nga tayo for some time. Yung ating trabaho. Hindi ba? Kaya diyan nga yung mga Sarao, Francisco, Almasora. Diyan nga sila nabuhay. Ngayon, bakit daw hindi yun na-develop? Bakit pumunta agad sa importation? Ang estimate nila kahit 5,000 units a year, kakayanin ng local automotive. Ito po yung local, hindi ito yung mga foreign companies masquerading as an automotive industry. Yan, iba yan. Iba po yun. Kasi sila, buong kotse, ini-import nila. Tapos pero kung tawagin nila yung sarili nila, automotive manufacturing industry. Hindi po sila yon. Ang talagang manufacturing industry dito, yan yung mga gumagawa ng jeepney. From the ground up, yan. Although, siyempre, gumagamit sila ng used engines. Imported. Used transmission. Okay. Kasi walang ibang choice. I-recondition yung engine, i-recondition yung transmission, at yun yung gagamitin nila. Yung bodyworks, yun, sila na. Ngayon, kung gusto ninyong maging EV lahat yan, transition talaga yun. Ang hirap niyan, electric vehicle. Yun na lang, kukuha ka ng e-trike. Ang hirap na. Sabi po nila, may mga infirmities yan. Ang kanilang infirmities na sinasabi, yung sa economic impact. Ba't hindi tinignan yun? Yung financing. Yung financing po niyan, duda sila. Nakakayanin
Kapag ganyan ang isang programa, talagang ang mga, ang sinasabi nila, ang lakas na raw ng compliance dito sa that's Metro Manila. yun ang pronouncement lagi nila na, marami na. Naniniwala ka ba doon? Cooperative. Ang dami pang jeepney rito, iilan lang yung electronic, at yung mga electric pala, vehicles. Ang sabi sa akin, pare, yan daw yung mga bago. Na mga bago operator, hindi naman yan yung... Dati nagsama-sama. Hindi raw. Di ba tinatanong natin sa programa, bigyan nyo na lang kami ng isang ruta na nagganyan. Yung isang ruta lang. Parang sige, maganda pinilot project nyo muna. Show Pasig hanggang Quiapo. Yan. Sige. Ilan dito ang nagsama-sama na? Meron ako nakikita dyan, ilan-ilan, na ganyan. Pero walang laman. Oo. At saka tama yun mga bago. Mga bago ito. Hindi ito yung mga dati na Sino po ba nagpapatakbo talaga nito modernization program? LTFRB. Hindi DOTR? Hindi, LTFRB, DOTR, isa yan. Kasi yung public vehicle modernization, kailangan po yan in conjunction with sea transport. Lahat yun. With air transport. Rail. Kasi magmo-modernize ka. Yung mga sumasakay ng aeroplano, pagbabali nila ng aeroplano, may masasakyan public utility. Dyan nga lang sa airport natin, yung taxi, Nagkagulo na nga dyan. Oo, pambihira. Yung ganon din yung sa pier. Wala rin. Wala rin yan. So, asan ang coordination ng lahat? Dapat po yan, kabit-kabit yan. Paano yung mangyayari yan? Ngayon, sa May 1 na ba? May 1. Ang deadline nito Dapat po, kung susundin natin yung gusto ng LTFRB. April 30 ang deadline actually. Sa May 1, wala nang jeep. Wala na dapat. Na mga kakarag-karag o kaya kung ano man dyan. Maski bagong jeep. Basta jeep ka, bawal ka na. Hindi ka pwede. Sa May 1 yan. Tingnan natin. Tingnan nga natin. Diyan sa Shaw Boulevard lang. Shaw Boulevard lang. Ito na lang. Itong Shaw Boulevard lang. Kasi sa akin, importante ang kamay na bakal. Kung ang iyong pinagagawa ay makatwiran, nasa lugar. At yan ay pasaway lang talaga, kaya ayaw sundin. Okay? Iyan kamay na bakal. Pero kung magkamay na bakal ka... Pero kamay na bakal, napalpak yung iyong programa, patay ka na. Gulo tayo. Talagang sasawayin ka niyan. Ha? Sasawayin ka. Hindi pwede. Ito baka naman itong mga leaders forum na to, baka naman tatanga-tanga to Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation, Employers Confederation of the Philippines, Trade Union Congress of the Philippines, sentro na mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, tapos Federation of Free Workers. Baka puro tanga naman to. Kaya ganyan na sinasabi. Baka hindi nyo naintindihan sinasabi nyo. Ayan. Yan. Yan ba? Science-based ba yan? Meron ba kayong facts tungkol dyan? Hindi, nakikita na rin nila kasi mangyayari, yung domino effect na mangyayari. Apektado inflation, cost of living, tapos apektado yung mga manggagawa. Pero sa akin naman na kanilang bakit kailangan umabot sa ganito? Yun na nga. Kung 2017 pa yan, noong pa lang, nakita na 2017 po, pinag-uusapan na namin ni Paring Jonat, napalpak ito Anong klase modernization? Meron bang ganyan modernization? By the way, hindi pa natin pinag-uusapan yan, aside from this, na land transport din. Yung mga cargo. Ayan. Ako po, Truck, yung mga ganon. Kailangan din na modernization yan. Mga ganon. Yung po mga truck pa ng Commuter Hapon. pa lang to. Yung ginagamit, mga truck pa ng Hapon. Hanggang ngayon, yun pa yung... kaya madalas, merong breakdown ng mga cargo. Yan. Hindi pa natin pinag-uusapan yan. Tapos nag-evolve na ang ating cargo Dahil po dun sa the brilliant MMDA policy ng number coding, yung mga nagdi-deliver po, gumawa na sila ng paraan, gumawa sila maliliit.
na van. So, yan, mas dumami yung mga Kaya libo-libo na po yung ganyan. Ang nakinabang dyan, siyempre, yung mga nag-i-import ng mga ganong klaseng sasakyan. Yan. Ganon eh. In the meantime, pa-traffic yun. Dahil sa dami. Imbis na isang kargahan. Kumbaga, yun na nga lang review ng rota. Yan. Bago ka mag-modernization ng kung ano-ano pang kahayupak dyan, Yung ruta nyo. iayos mo muna yung rota. Yun doon muna simula Oh, dapat. eh. etong rotang to, very lucrative Lucrative to. to. Okay. Kung sino man, halimbawa, pwedeng gawing incentive yan eh. Talaga. Kung magmo-modernize kayo, diyan ko kayo Diyan kayo. lalagay. Oo. Kung maganda yung inyong programa. Mga ganun po. Hindi eh. Meron bang ganun? Hindi kamay na bakal agad eh. Modernize or else, wala kayo rota. Kanya lang, mahal. Paano yun? Tsaka imported. Sino, Tapos hindi rin sino ba importer nun, pare? Kilala ba natin? Tayo ko na lang magsalita eh. Eto po, pero 3 days na lang yung deadline. Ang gagawin mo rito, siguro ang presidente pa rin ang magdidesisyon dito. Again, ibinato niyo yung onus Kawawa naman sa ang presidente. Siya na naman ang parang yung electronic vehicle, siyang Siya na naman ang dumisisyon. papakpakan dyan. Siya na naman ang taya dito. Ano bang ginagawa nitong DOTR, nitong LTFRB. Na ito. Puro tinatawagan nyo lang yung Grab eh. O ito, sabi ni Charlie, kung si Manong Chavit nga, mayroon siyang Baluarte Motor Works eh. Oo. Baka siya Pwede. pwede mag-supply ng Pero hindi, EV. ano lang yung armored. Armored. Armored lang. Pero meron siyang pool. Kaya gawin. Kaya niyang gawin. Francisco Motors, Sarao Motors. Bakit hindi pwede yung mga Almasora? Pero ayusin muna nila yung design, anong klaseng gusto nila. Yun na nga, hindi nga sila nagkakaintindihan. Pwede Hindi kausapin sila yung UP. nagkakaintindihan Ang gagaling ng mga nandiyan sa UP. Paano, kasi nga po, itong programa na to, basta sinabi, ayoko na ng jeep. Sige, ban na kayo. Ito, may financing, palitan nyo yan. Tapos. Ganun ba yun? Magsama-sama kayo bilang kooperatiba. Ikaw, kasama ka dito. Ikaw, sama ka doon. Yun. Gusto natin ng modernization. Gusto natin. Pero ayaw natin yung pilit na modernization. Kamay na bakal lang. Parang yung kamay na bakal kasi pag kinalawang. Para kasi Thanos. Pag kinalawang yan, pare. Puta. Ha? Di kalawang. Kalawang, abutan mo. Ang daming problema nun. Pag kalawang, daming problema. Kamay na bakal, okay yan. Basta ayos yung programa. At saka yung bakal mo, talagang nikelato, maayos. Parang pinalalabas nila, pasaway lang itong mga to eh. Kaya ayaw sumunod. Ayaw daw, magiging irrelevant kasi ang sila, kaya maingay. modernization na maganda, yung ginagawa ngayon ng Steel Asia. Yeah. Still Asia. Yung meron na silang bagong... May mga planta na sila. Hindi yung mga ribar-ribar na kung saan-saan lang. hindi yung galing sa China. At tsaka yung mga Transport yung mga dito. dati ng Mga dati, umimport lang ng yung teknolohiya na tinanggal na, finase out na sa China o sa India. Dinala sa Pampanga. Dinala sa Pampanga. Kukunin yung planta, yun na. Itong Steel Asia, hindi. Ibang ginawa nito. Talagang nagtayo. Yan ang pag-asa. Yan ang modernization. Tama Yung yun. private sector yun, sir. Okay. Yun ang modernization. Yun ang modernization. Hindi kagaya niyan. Ito talagang programado. Okay, 9:01 ng umaga. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIC.